Pagdating ni Yuran sa lugar, wala na ang lalaki. Alam niyang hindi na siya dapat mag-alala tungkol dito, ngunit bigla siyang nakarinig ng boses sa likuran niya. Lumabas na yon ang parehong lalaki. Nagmamadali itong lumingon-lingon, naliligaw na naman, at hindi alam ang pupuntahan. Napansin niya ang dalaga at agad na sumigaw, humihingi ng tulong. Nainis si Yuran sa inasta ng lalaki at sinabing siya na mismo ang magdadala nito sa nayon. Sa kalagitnaan nito, isang kalapati ang lumipad sa isang tavern, dala ang bagong utos mula sa lolo. Nang pumasok si Kang Ryan sa tavern, nagulat siya nang makita niyang wala si Yuran. Pati ang lola ay walang ideya kung saan nagpunta ang dalaga. Samantala, dumating ang mga customer sa tavern at magiliw silang tinanggap ni Kang Ryan. Bigla namang umungol ang kalapati sa kanyang balikat. Ngunit hindi gagawin ng lola ang anumang order mula sa lolo hanggat hindi bumabalik si Yuran. Lahat ng takeout orders ay kinansela. Sa kabilang banda, sinubukang pakainin ng mga estudyante ang isang monghe na nag-aayuno. Sumigaw ang lolo, galit sa mga estudyanteng hindi sumusunod sa kanya. Nang siya'y magsalita ng malakas, lahat ng lalaki ay natigilan, ngunit hindi sila umalis. Sa halip, nagbulungan pa rin sila. Sa huli, hinabol sila ng lolo palabas. Hindi pa sumuko sa pagpapakain sa lolo, ngunit ayaw nito. Biglang nagpakundangan ang lolo, hindi niya iminahinang iiwan niya ang kanyang ari-arian sa kanila matapos siya namatay. Nakarinig siya ng kalapati sa likod niya. Nang bumalik ang lolo, nakita niya ang puting kalapati sa bintana. May sulat ito para sa kanya. Nagulat ang lolo sa nilalaman. Gusto niyang kumain, kaya't nagsumigaw siya sa mga estudyante. Habang naglalakad si Yuran kasama ang estranghero sa kagubatan, halos marating na nila ang tamang lugar. Pagod na sila at hirap na sa paghinga dahil paakyat sila ng bundok. Gusto ng lalaki na magpasalamat kay Yuran at tinanong ang pangalan nito. Ngunit bigla siyang sinigawan ni Yuran, sinasabing mag-ingat sa daan dahil muntik na siyang mahulog sa bangin. Habang naglalakad, narinig ni Yuran ang isang pamilyar na boses sa gitna ng kagubatan. Nang tumingin siya, nakita niya ang silweta ng isang kilalang tao, si Lolo Hang. Matagal na silang hindi nagkikita, kaya't ikinagulat niya ang pagkikita nila roon. Ipinaliwanag ng lolo na lumabas siya upang maghanap ng ugat ng ginseng. Ilang minuto pa, kinailangan ng umalis ng lolo. Sinabi ni Yuran sa estranghero na sundan siyang mabuti at huwag liliko kung saan-saan. Sa wakas, narating nila ang lugar. Paalis na sana si Yuran, ngunit pinigilan siya ng lalaki. Tiningnan siya ng dalaga nang may pag-aalinlangan, iniisip na baka hindi makakarating ang lalaki ng mag-isa. Ngunit gusto lang talaga siyang imbitahan ng lalaki sa hapunan bilang pasasalamat. Nagkaroon ng sandaling katahimikan, ngunit napuno ito ng tunog ng kumukulong tiyan ni Yuran. Gustong-gusto ng lalaki na kumain kasama si Yuran, kaya sa huli, pumayag ito. Samantala, nagkakainan ng mga lalaki sa tavern, maingay at nag-uusap tungkol sa kung ano-ano. Ang lola at si Kang Ryan ay tahimik na nakikinig sa pinag-uusapan ng mga bisita. Nabanggit nila ang tungkol sa isang baliw na babae na sumugod sa isang manor. Pinaghihinalaan nilang si Yuran yun dahil umalis na siya noong umaga. Ngunit bakit hindi pa siya bumabalik? Naisip ng lola na baka naglalakad ito at nagmamasid ng mga bulaklak. Habang kumakain ang dalawa sa isang lokal na kafe, napansin ng lalaki kung gaano kaelegante si Yuran habang umiinom ng tsaa. Dahil dito, namula ang kanyang mga pisngi. Napagtanto niyang hindi niya maialis ang tingin sa dalaga. May gustong sabihin ng lalaki kay Yuran, ngunit hindi niya alam kung paano ito tatanggapin ng dalaga, lalo na't ngayon lang sila nagkakilala. Nahihiya si Dugan, ngunit sa huli, inamin niyang nahulog na ang loob niya sa dalaga. Sa sobrang gulat, naidara ni Yuran ang tsaa na iniinom niya. Natakot ang lalaki nang makita ang matalim na tingin ng dalaga. Ngunit hindi dahil sa kanyang pag-amin na idara ng dalaga ang tsaa, napansin itong may kakaibang inilagay sa pagkain. Ilang saglit pa, nahulog si Yuran mula sa upuan. Agad na tumakbo ang lalaki para tulungan siya, ngunit bigla rin siyang nawalan ng balanse. Lumabo ang kanyang paningin at hindi na niya maituloy ang pagtayo. May naramdaman na parang ang lahat sa paligid ay isang di totoong mundo. Isang segundo ang lumipas, ang bata ay lumuhad at bumagsak sa sahig habang nanginginig. Pagkaraan ng isang segundo, nawalan din siya ng malay. Sa mga oras na yon, biglang lumakas ang hangin sa labas, napakalakas at kakaiba. Ang ating bida ay nakaramdam ng kakaibang kutob, at hindi lang ito kakaiba, kundi masama rin. Sa sandaling yon, may ilang lalaki ang lumapit sa mga nawalan ng malay.
Tinitingnan nila ang mga walang kalaban-laban na tao. Samantala, may isang kakilakilabot na nangyayari sa kafe. Pumasok ang mga hindi kilalang lalaki at pinalibutan ang mga walang malay na tao. Tinitingnan nila ang isang babae na hindi gumagalaw dahil nawalan ito ng malay. Ang mga lalaki ay nagtinginan, ngunit isang malaking lalaki ang sumunggab sa kanilang mga ulo at sinaway sila, sinasabing alisin ang anumang maling iniisip. Hindi nila kailangan ng babae, naroon sila para hulihin ang isang lalaki. Nilapitan nila ang lalaki, tiningnan nito, at isang segundo ang lumipas bago nagbigay ng utos ang leader na baliktarin nito. Agad na sinunod ng mga tauhan ang utos. Binuksan ng malaking lalaki ang isang papel kung saan may nakadrawing na larawan ng isang lalaki. Ikinumpara niya ito sa bata, at nang matiyak na ito nga ang hinahanap nila, iniutos niyang atali ito dahil dadalhin nila ito. Nagtanong ang mga tauhan kung ano ang gagawin sa babae. Iniutos ng lalaki na alisin ito. Hindi malinaw kung talagang kailangang patayin ang babae dahil kadalasan, kapag may babae silang nahuhuli, hindi nila pinalalampas ang pagkakataong hamakin ito. Ngunit sumigaw ang leader, sinasabing wala silang oras para doon ngayon. Biglang bumagsak ang lahat ng lalaki sa sahig. May nangyari, karamihan sa kanila ay nawala ng malay. Nagumpisang magmasid ang leader sa paligid. Lumalabas na ang lalaking balak nilang bihagin ay tumayo. Labis na nagulat ang leader nang makita ito. Lahat ng naroroon ay napamura. Malalim ang paghinga ng lalaki, nanginginig ang kanyang boses, at puno ng galit ang kanyang mga mata sa kaisipang maaaring ginalaw ng mga ito ang babae. Marahil, balang araw, magiging isa itong ginang ng Brotherhood of Wind and Dust. Halos hindi makatayo ng maayos ang lalaki at nagkakandada pa. Pagkaraan ng ilang segundo, muntik na siyang bumagsak muli habang nakahawak sa mesa. Nagsimula siyang magsuka sa sahig. Ang mga tao roon ay tumingin lang sa kanya nang may pagkasuklam. Hindi maintindihan ng leader kung bakit natigilan ang lahat, kaya inutusan niyang hulihin ang lalaki. Laking gulat nila dahil ang lalaki ay tumayo pa rin, kahit na may halo ang kanyang beer ng maraming pampatulog. Iniisip nilang maghintay na lang hanggang sa tuluyan siyang makatulog. Hindi inaasahan, nakaramdam si Duam ng kutob. Isang espiritu ang lumitaw sa likod niya, ngunit sinabi niyang huwag itong magpakita. Pagkaraan ng ilang sandali, inatake siya ng mga lalaki gamit ang mga pamalo. Tinamaan siya malapit sa leeg at sa tagiliran. Biglang hinawakan ni Duam ang mga pamalo at hinayla ito ng mariin. Napatigil ang mga lalaki at tahimik na nagmasid sa labanan. Pagkaraan ng ilang segundo, sumigaw ng malakas ang bata, pinagsama-sama ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang kamao. Gumamit siya ng matinding puwersa upang buhatin ang mga pamalo, kasama ang mga umaatake sa kanya. Pagkaraan ng isa pang segundo, hinampas niya ang isang salarin laban sa isa pa. Bumagsak sila sa sahig at napahiyaw sa sakit. Malalim ang paghinga ng bata at sinabing kulang sila para madaig siya. Kung gusto nila siyang hulihin, dapat silang magdala ng hindi bababa sa 200 tao. Ang kalbo ay tumitig lamang sa bata, gulat na gulat. Pagkaraan ng isang segundo, may isa sa mga tauhan ang tumunog ng malakas na sipol. Narinig ang malalakas na yabag mula sa labas. Papalapit na ang maraming lalaking may sandata sa pasilidad. Di nagtagal, napuno nila ang silid. Ang bata ay hirap ng huminga at wala ng lakas para lumaban. Sa katunayan, blanko lamang ang sinabi niyang 200 kalaban. Ngunit kung nangyari na ito, wala nang magagawa pa. Kailangan niyang labanan sila. Bago magsimula ang laban, nais munang magtanong ng bata. Narinig niyang may mga gang sa lugar na ito na tinatawag ang kanilang mga sarili na bena ng iko at ng araw. Sila ba yun? Nanatiling tahimik ang kalbo at hindi sumagot. Sa halip, inutusan niyang hulihin ang bata. Pagkaraan ng isang segundo, lahat ay sumugod sa kanya na parang gutom na aso. Handa na ang bata sa anumang darating. Sa mga oras na ito, tila malumanay niyang pinapanood ang mga susunod na customer. Habang kumakanta ng tahimik, pumasok siya sa tavern. Nakita niya ang isang lola na nililinis ang buong plato ng dumplings. Nakaramdam siya ng awa sa mga taong nag-o-order ng napakaraming pagkain pero hindi naman kinakain ang mga ito. Mukhang ang mga baboy nila ay magpapakasaya ngayon. Napansin ito ng bata at biglang nanigas. Ang pagkain ay hindi man lang nagalaw. Si Kang Reyong ay labis na nag-alala dahil naisip niyang isa itong hanggal na senyales. Nakakalat ang mga kadena, mga piraso ng pamalo, at mga patak ng dugo sa sahig. Lahat ng bagay sa paligid ay natatakpan ng dugo. Maraming walang buhay na katawan ang nakahandusay. 2 lalaki ang nagtatago sa likod ng mesa, takot na takot.
Mabuti na lang at ligtas ang babae. Nakahandusay rin ang ating pagod na bida na walang malay. Hindi nila moari kung paano niya nagawa yun sa kabila ng buong dosis ng pampatulog. Nakakatakot isipin kung ano ang maaaring nangyari kung hindi nila nilagyan ng pampatulog ang beer niya. Sinabi ng commander na tumawag ng tulong. Atali ang lalaki at ang babae at dalhin sila sa kuta. Sa mga oras na ito, may isang matandang lalaki na umiinom ng tubig. Siya ang matandang nakasalubong nila sa gubat. Tila nagpapahinga siya. Bigla niyang narinig ang ingay at kaguluhan. Nang tumingin siya sa paligid, nagimbal siya sa nakita. Isang grupo ng malalaking lalaki ang may dalang mga sibilyan sa kanilang mga balikat. Nagalit ang matanda nang makita niyang kasama ang isang pamilyar na mukha. Nakita niyang nahuli ng mga bastos na ito si Erin. Napuno ng galit ang kanyang mga ugat. Alam niyang kailangan niyang kumilos. Agad siyang tumakbo pabalik sa kanyang mga gamit upang tumawag ng tulong. Makalipas ang ilang sandali, nawala na ang malay ng mga bayani at dinala sila sa malalayong kabundukan. Sa isang dalasdis, may isang maliit na ari-arian. Isang segundo ang lumipas, binuksan ang pintuan at nagulat ang isang tauhan tungkol sa kanilang tagumpay. Tinanong ng kapitan kung ito ba talaga ang hinahanap nilang tao. Ayon sa ulat, tugma ang hitsura sa larawan at siya mismo ang nagpapatunay. Inutusan ng leader na ikulong ang lalaki at babae sa magkahiwalay na selda at hintayin ang kanyang mga utos. Habang iniisip ng leader ang mga susunod na hakbang, may tahimik na nakikinig sa kanila sa likod ng dingding. Sa kabila ng lahat, ang alaala ng pagkabata ng leader ay biglang sumagi sa kanyang isipan. Dalawang maliit na bata ang nanginginig sa takot habang nakatingin sa isang mabangis na baboy na tila tinutukan sila ng mapanganib na tingin nito. Para bang handang manakit anumang sandali, ang bata ay labis na natakot ngunit sa kabila nito ay hinarap ang takot ng diretso. Biglang tumakbo ang baboy damo papunta sa mga bata. Itinuro ng bata ang isang malaking pamalo sa hayop, pagkatapos nito ay mariing ipinikit nila ang kanilang mga mata at sabay-sabay na sumigaw. Habang nag-iisip na ng pinakamalalang maaaring mangyari, biglang may mainit na dugo na tumalsik sa mukha ng bata. Dahan-daang idinilat ng bata ang isang mata. Nakita niyang nakahandusay na ang baboy damo sa harapan nila, patay na at naliligo sa sariling dugo. Sa likuran nito, may isang estrangherong lalaki na may dalang espada. Sinabi ng lalaki sa mga bata na huwag siyang sundan dahil napakadelikado sa lugar na yun. Nakahinga ng maluwag ang mga bata at kumalma. Ngumiti ng may pagmamahal ang binata at pagkatapos ay ngumiti ng malapad, para bang ipinapahiwatig na huwag silang magdududa sa kanya. Napabuntong hininga ang maliit na bata, ngunit biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Isang manipis na agos ng dugo ang bumalat sa ulo ni Hang, pagkatapos ay nawala ang kanyang anyo. Ngayon, siya ay naging isang tao na duguan ang buong mukha. Ang bata ay natulala sa takot, hindi makapagsalita. Biglang iminulat ng bata ang kanyang mga mata, malalim ang paghinga. Natagpuan niya ang sarili niyang nakakadena sa isang bakanteng silid. Nakadapa siya sa sahig, ngunit nagawa niyang tumingin paitaas. Nakita niya ang isang malaking pintuang bakal. Malamang, nasa kulungan siya ngayon. Ang babae ay wala pa ring malay. May utos na silang kailangan ng tapusin ang babae. Papunta na ang mga lalaki sa selda kung saan nakakulong ang dalaga. Pagkaraan ng isang segundo, nag-click ang kandado. Dalawang lalaki ang tumayo sa bungad ng madilim na silid. Nandoon pa rin ang dalaga, walang malay at nakatali ang mga kamay. Tinitingnan ng mga lalaki ang walang kalaban-labang dalaga, at malinaw na may iniisip silang hindi kanais-nais. Napakakapang-akit ng dalaga para sa mga hayop na ito. Isa sa mga lalaki ang tumitig sa kanya na parang mandaragit, at napagtanto niya na hindi sinabi ng boss kung paano dapat mawala ang dalaga. Sa mga sandaling yun, may isang dumating sa tavern kahit na sarado ito. Lumalabas na ito ang matandang lalaki, pilay at halos wala ng lakas, ngunit patuloy siyang naglalakad. Sa loob ng tavern, nagsimula ng maglinis. Bigla nilang narinig ang mahinang boses na nanginginig. Ang matandang lalaki, halos patay na, ay nakatayo sa bungad ng pintuan. Paulit-ulit niyang sinasabi ang pangalan ni Jern. Ang lola at ang ating bida ay biglang nagpintig. Tumingin ang lola at nakita ang isang tao sa pintuan. Ang estrangherong ito ay mukhang mas nakakatakot pa sa isang zombie, patuloy na inuulit ang pangalan ni Jern. Dahil sa takot, dinampot ng lola ang isang malaking bangko at ibinato ito sa matanda. Tinamaan siya sa ulo, bumagsak sa sahig. Lubhang natakot ang babae. Akala niya ay multo ang nakita niya.
Ang binatang may itim na buhok ay kalmadong lumapit sa bisita at tiningnan ito. Agad niyang napagtanto na hindi iyon multo. Nagulat ang matandang babae. Isang ordinaryong lolo pala ito, ang parehong matandang nangongolekta ng ginang. Lubhang nagulat ang lola nang marinig iyon. Lolo Hang, masama ang lagay mo. Paunti-unti nang nanghihina ang pulso ng matanda. Hindi maintindihan ng lola kung bakit ganoon ang hitsura nito, baka dahil sa bangkong tumama sa kanya. Tumalikod ang lola sa hiya, samantala, nasa selda pa rin ang bata. Unti-unti siyang nagkakamalay habang naririnig ang pag-click ng mga kandado sa di kalayuan. Naririnig niya ang mga boses ng kalalakihan. Gusto kang makita ng Panginoon agad-agad. Pagkaraan ng isang segundo, unti-unting bumukas ang pinto. Malalim ang paghinga ng binata, inihahanda ang sarili sa pinakamasama. Ngunit biglang may kaguluhan sa labas ng pinto, may ingay, sigawan. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Sa isang siwang, nakita niya ang isang taong nakahandusay na. Isang segundo pa, isang paa ng lalaki ang pumasok sa pintuan. Isang lalaki na may hawak na espada ang nakatayo sa bungad. Tinanong nito kung naroon si Dogum. Nagulat ang binata nang marinig ang pamilyar na boses. Nang tumingala siya, labis siyang natuwa nang makita si Josie. Agad na sinubukan ng lalaki na palayain ang kanyang kaibigan mula sa mga tanikala. Sa kasamaang palad, wala siyang paraan upang makipag-ugnayan kay G pagkalipas ng isang segundo, ang mga kadena ay bumagsak sa sahig ng may malakas na kalabog. Sinabi ng lalaki na ipapaliwanag niya ang lahat sa ibang pagkakataon. Ang mahalaga ngayon ay makalabas sila mula roon. Samantala, nakatayo ang mga mabangis na lalaki sa ibabaw ng walang kalaban-labang babae. Tinititigan nila ito na parang mga gutom na aso na nakakita ng karne. Hindi sila makapaghintay na simulan ang iniisip nilang kasamaan. Isa sa mga hamak na tao ay naiisip na ang pinakamasasama sa kanyang isipan. Agad niyang hinawakan ang damit ng babae, balak itong pilasin. Ang mga ganitong tao ay madalas magtago ng kanilang yaman at mahalagang bagay sa ilalim ng kanilang mga damit. Kaya't sa loob lamang ng isang segundo, naging basahan ang damit ng kawawang babae. Lumitaw ang isang kwintas mula sa ilalim ng kanyang damit. Tinitigan ito ng mga lalaki ngunit hindi nila maintindihan kung ano ito. Mas mukha itong mga letre kaysa sa mga mamahaling alahas. Marahil ito ay mga anteng-anteng. Hindi nila naintindihan kung bakit may suot na ganito ang isang tao. Kaya't basta nila itong itinapon. Balak nilang suriin ang mga manggas at sinturon dahil doon madalas itinatago ang mga mahahalagang bagay. Samantala, nasa loob ng tavern ng matandang babae, nag-iisip kung ano ang nangyari. Abala rin ang ating bida sa pagbibigay ng paunang lunas sa matanda. Biglang tumayo ang matandang babae mula sa kanyang upuan. Napag-alaman niyang si Yurin ay nasa Yellow Rock Settlement. Agad tumakbo si Kang Reyang papunta roon. Ngunit ang matanda ay sobrang nag-aalala dahil baka patay na sila. Tahimik lang na nakaupo ang matanda. Naiintindihan ng babae na may gang na Iko at Sons na aktibo sa lugar na iyon. Kung ganun nga ang nangyari, ito na siguro ang kanilang kapalaran. Narinig ito ng matanda at biglang umiyak ng husto. Sinisisi niya ang sarili dahil hindi siya pumunta para iligtas si Yurin kahit kapalit ang sariling buhay. Kahit hindi niya ito sariling anak, dapat sana ay nagkaroon siya ng kaunting malasakit. Ang matanda ay umiyak ng buong pait, iniisip na baka patay na ang dalaga. Tiniyak ng matandang babae na maayos pa rin ang lagay ni na Yurin dahil alam niyang kaya ni Kang Reyang na ayusin ang lahat. Sa narinig, medyo kumalma ang matanda. Labis ang kanyang pag-aalala dahil hindi niya lubos na kilala kung sino si Yurin. Hindi pumunta si Kang Reyang upang iligtas ito kundi upang ibalik lamang. Kung may kailangang iligtas, ito ay ang mga dumukot sa kanya. Nagkaroon ng katahimikan sa silid. Medyo naguguluhan ang matanda. Muling nagtanong ang matandang babae kung talaga bang dinukot si Yurin. Hindi niya maintindihan kung paano nangyari yun nang walang anumang bakas. Ano man ang dahilan, kinakailangan nilang maibalik siya bago pahuli ang lahat. Mabilis na kumilos ang ating bida papunta sa tamang lugar. Isang bantay lamang ang nakatayo sa isang walang laman na pasilyo. Pinutol ng mga salbaha ang tali ng mga kamay ng dalaga dahil yun ang humahadlang sa kanilang paghahanap. Sa pagkakataong yun, biglang may nagpakita sa harap ng lalaki at tinanong kung ililigtas niya ang babae. Nagulat siya at napaatras sa takot. Ang dalaga, na parang isang multo, ay tumingin sa kanya nang may tanong ngunit nakakatakot na tingin. Inusisa siya ng dalaga na tila nagdudulot ng sindak at hilakbot. Kung hindi niya ililigtas ang dalaga, gusto ba niyang saktan ito?
Napasigaw ang lalaki sa takot. Isang segundo ang lumipas, kinuha niya ang kanyang sandata at nagpasya siyang lumaban sa halimaw. Tumalsik ang dugo ngunit may nangyaring kakaiba. Natagpuan niya ang sarili sa isang hindi kilalang lugar. Ang paligid ay puting-puti. Naghahanap siya ng palatandaan kung nasaan siya. Biglang may nakita siyang nakakatakot na bagay na papalapit. Nagtatawa ito at nagtatawa. Ilang sandali pa, maraming kamay ang sumunggab sa hamak na lalaki. Walang awa nilang pinunit ang kanyang balat, nagdulot ng matinding sakit. Unti-unti siyang hinihila pababa. Sa huli, wala nang natira sa kanya.